Our, we will go immediately to our next session. This will be a 3-study series on serving God, the country, and the Filipino poor. So for the next 3 days, we will have this series. Allow me to introduce our speaker who will handle this study series. She sits in the board of our mother organization, CCP. Actually, she is one of the founding members, together with our President Ate Ruth, of the mother organization of CCP. She also sits in the board of the CCP Training and Development Institute. When I checked the Wikipedia for the CV, our speaker is described as a writer and social anthropologist. She holds a doctorate in Philippine Studies, a master's degree in English literature, and a first degree in mass communication. She has won a number of top Palanca literary prizes in English essay writing, as well as in the Zarzuela category of the 1998 National Centennial Literary Competition. She is the founder and longtime director of ISAC, Institute for Studies in Asian Church and Culture. And she has been cited for her outstanding leadership in organizing the evangelical Protestant presence at the EDSA barricades during the February People Power Uprising in 1986. As a social anthropologist, she is resource seeker and consultant on culture, social change, and development issues. One writer described her as a thinker, a writer, a Christian activist. The way I describe hearing her insights, because it is a privilege that I also attend a secretariat of the board meetings. I always find it a blessing to listen to her reflections and her discussions. I describe it as like sitting in a garden, delighting on the rich and beautiful variety of plants and flowers, or like enjoying a cup of hot Batangas Barako coffee on an early, cool, and foggy morning in the famous CCT Tagaytay Retreat Center with co-workers who love the Lord with a passion like no other. Brothers and sisters, may we delight in the next series of study sessions when we listen of the insights of our dear sister, Dr. Melba Padilla Magay. Dr. Melba will be assisted by Fabi Fajardo. Kamusta kayo? Na-shock ba kayo? Natuwa ba kayo? Hindi. Sige. May groupings po kayo, di ba? Tama. So, ngayon po, ito yung oras na bibigay natin sa inyo para mag-reflect kayo, yung napanood ninyo, tsaka yung mga experiences ninyo sa field. So, bibigyan po namin kayo ng 15 minutes para mag-share ano yung mga heartwarming na experience ninyo sa field as you interact with your partners. At saka ano rin po yung mga heartbreaking naman na mga experiences sa field, working with local governance, if you're working with local government, o dun sa mga partners. So, yun po. Bibigyan namin kayo ngayon ng 15 minutes para makapag-share. Tapos, mamaya po, after ng 15 minutes na yun, may mag-share dito sa harapan yung magandang stories. Okay? Hello? Heartwarming tsaka heartbreaking. O ano yung mga challenges
at saka yung mga promises na meron dun sa field. Gets? Kuha nyo? Sige po. Group na po. So, share lang po kayo.
si Ulysses from Negros. CCB sa Carlota. So I want to share about the life sa aming sa Negros. Bali lahat ng tao doon parang makita natin na revenue general yung kanilang hanap buhay. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoon because of the ministry ng CCT doon at saka na-open ang kanilang pag-iisip na hindi lamang lahat ng kanilang gawain ay nag-focus doon sa paghahanap buhay. Hindi makita din natin sa pag-aaral ng Word of God. So doon makita natin na lahat sila nag-response ng maayos. So pasalamat po tayo sa ating Panginoon at sa ministry ng CCT. Yan lang po. Good morning to everyone. I'm Bernie from Visions of Hope Davao. Una, ang na-share ko sa grupo at the same time, experience din naman ng most of us. What is heartbreaking para sa amin is kasi I've shared an experience sa isang community wherein pag sinabi ng mga partners, at pag tinanong mo mga partners, ilang taon ka na sa CCT? 3 taon, 2 years, 1 year, ganun. We have experienced na, kasi every week, we are sharing the gospel. Every week, we are spreading the good news. And then, one time na naka-break ng heart namin. Yun bang morning kasi ang fellowship sa hapon, may mga community partners tayo na wala nang ginagawa minsan. And what's really struck us, yung nakikita nilang kami, hala, nandiyan na sila pastor, gumaganon. And what they are doing is, nagsusugalan. Ganon. And it's so painful for us na yun bang they are so proud, I'm CCT partner, salamat sa CCT kasi ng taon na kami nandito, nakakarinig kami ng word ni God. And still, kasi dinention kanina is, anong dahilan ng poverty? They have the knowledge about the Word of God. They have the knowledge about, yun ba sa Bible study, nandun na yun sa puso yung Word ng Panginoon. Pero, walang application na nangyayari. Walang application. And that, hindi naman sa lahat, marami din naman magagandang mga testimony. So, in that particular situation lang na naabutan namin, na talagang within the group of mga CCT partners, halos, kasi community nga, dikit-dikit ang mga partners natin, magkakapit-bahay lang. So, yun yung masakit doon na part, na yung pagdating mo, nagsusugalan sila, bigla nilang pumunta na, uwi na sa bahay-bahay nila. So, yun yung heartbreaking sa amin. And since I am in the Visions of Hope program, yung bang what is heartwarming sa amin, kasi totoo yung sinasabi ni Rizal na mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan. Tapos, I really love to ask the children, mga bata, ano ba yung gusto ninyong paglaki? Yung mga ganun, ano ba yung gusto mo sa buhay paglaki? Teacher, gusto ko maging teacher. Teacher, gusto ko maging doctor. Ang dami nilang sinasabi. And yet, sa murang edad nila, makikita mo yung, when you look at the eyes of the children, nandun yung hope. They don't know kung anong nangyayari sa world nila. Hindi nila alintana kung anong kahirapan ang natin, pinagdadaanan natin. And yet, makikita mo sa kanila na in spite of that, nandun yung napakataas, yung momentum ba ng hope nila nandoon, na someday, somehow, they will become like this. So, yan lang. Maraming salamat. Salamat, Gertie. And then we have the co-worker from Cotabato.
morning po sa lahat. Mula po kami sa Cotabato, mula ako sa Cotabato kung saan halos lahat ng bomba ay pumuputok. Praise God. Ang pinaka-problema po namin doon, yung political rivalry at saka yung division between Muslim and Christian na hanggang sa ngayon, nire-resolve pa rin natin. So kaya nga, yung conflict doon, yung gera, parang normal na lang yan sa amin. Pero ang nakakasakit dun isipin, bakit wala po kami masyadong improvement sa aming lugar? Dahil nakikita naman namin na napakayaman ang aming lugar. Dati po kasi ako naging teacher sa isang remote area wherein napakaraming isda doon sa karagatan na meron kami. Maraming mga tanim ang tumutubo, halos sinaharvest lahat. Pero kung titignan mo yung lugar, masyadong remote pa sa remote, walang improvement. Kasi po, dynastical yung aming politika doon. Halimbawa, ikaw, tatay, nanalo ka, ang susunod niyan, anak. So, yung interest ng mga politicians namin para lang sa pamilya nila, hindi ko naman nila lahat, pero siguro 99% sa nanalo doon. Kasi, may isa po kaming educator na teacher ng asawa ko nung high school, nanalo siya. Kaya yung isang municipality doon na-improve. Yung aming kalsada po doon, 40-50 years bago matapos ang pagsesemento sa 1 kilometro. Ang nakakatuwa dyan, kung tatanungin mo yung mga nasa ibang bansa, mga engineer, sabi nila, kung doon lang tayo sa OFW remittance, tapos na daw yun. Kahit pa ipakalsada at ipasemento ang pari hanggang sulo, tapos na ang problema ng Pilipinas. Pero sa tingin ko, mas marami pa rin ang kalsada hindi na semento. At bakit napakahina ng ating mga improvement sa bayan? Kasi napakahirap ng negosyo gawa ng mga kalsada hindi natapos-tapos. Kasi po, pupunta sa mga politiko yung pera. No, siguro, familiar sa inyo si Ampatuan. Yung bako. Ano yun eh, sabi nga nila, buwan at saka araw na lang yung wala dun sa bahay nila. Nakuha pa nilang pumatay para lang magkaroon ng kaya ipag-pray po ninyo, yun yung namin. Kaya vision po namin sa Cotabato na sana magkaroon ng pagkakaisa yung ating mga Muslim partners, magkaroon ng transformation para po ma-resolve pa yung ating problema doon. Salamat po sa inyo. Salamat, Janet, sa Cotabato. Pakinggan naman natin si Kuya Tyron sa SIPAG. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Tyron Sarmento ng Covenant Community Service Cooperative. SIPAG Project, acronym po ng Sikhay sa Paggawa. Ang Sikhay sa Paggawa po ay tumutulong para po sa mga asawa ng mga partners natin, ng mga kalalakihan. It's all about men's ministry. Ang hawak po namin dito ay yung construction firm. Pag sinabi po construction, nandun po yung carpentry, mason, electrician, plumber, at kung ano-ano pa po. Anim po yung skills. Ang trabaho po namin, i-train yung mga tao na yun together with TESDA and DTI na maging skilled at saka very confident sila sa kanilang mga trabaho. So, sa akin pong experience, I'm very, very pleased and blessed na nakapagtanim po tayo ng Word of God sa mga construction workers sa lahat po ng 6 na branches na hinawakan ng SIPAG project. So, to God be the glory po. Pangalawa po, ang mga construction workers po kasi masyadong mababa tingin nila sa sarili nila. Pagka tinanong mo sila, anong trabaho mo? Karpintero lang kami. Mason lang kami. Ganon yung tingin nila sa sarili nila. Pero nung pumasok na po ang SIPAG project sa picture, pinaliwanag po natin sa kanila na ang trabaho mismo ng ating Panginoong Jesus ay ang pagko-construction. Pagkakarpintero. Tama po ba? Ay mismong father niya ay karpintero, si Joseph. So pinaliwanag po natin sa kanila, tumaas po yung moral ng mga kasamahan natin, yung mga tatay, dahil po dun sa mga ginagawa nating Bible study sa kanila. So kanina po napakwentuhan kami nila, Kuya Ed. Napakwentuhan po namin kung ano ba yung mga heartwarming na nangyari. No? Ako po personal, nakita ko po yung pagbabago ng buhay ng mga tatay sa Baseco. No? Kung natatandaan niyo na nabagyo sila, tinanong ko siya, kamusta ka?
Sabi niya, mabuti ang Panginoon at buhay yung pamilya ko kahit nasira yung bahay. Nung marunong kasi na magsalita ng gano'n, mga taga-Tondo yun. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakakita po ako ng mga nagbabagong buhay ng mga karpintero at ng gagawang Pilipino. So, salamat na glory. Magandang Jensar po sa inyong lahat. Ang sa amin po ay sa General Santos and Sarangani. Particular po ang isi-share ko po sa inyo ay yung sa Maitong branch na isa po sa area na hinahawakan ko. Yung na-flash ko kanina sa audiovisual, pag sinabi pong human resources, Maitong po napakayaman sa resources. No? Kung pwedeng maraming pwedeng potential para sa tourist spot. Kaya lang nagkakaproblema din na itong area ng Maitong hindi talaga siya umuusad gaya ng mga kasabayan niyang mga probinsya. No? Ang iba umaasenso na siya medyo mabagal talaga dahil po merong bad governance na nangyayari doon sa Maitong. Na ang naging resulta naman ay yung division ng community. Salamat nung nandoon ang CCD, nagkaroon ng fellowship. Meron po kaming 6 na branch na fellowship doon na ang miyembro ay mix siya ng Muslim, Tiboli at saka ng mga Bisaya. So very heartwarming siya na experience dahil doon po sa fellowship ay unti-unti po yung mga Muslim na mga partners ay dahan-dahan pumapasok na sila sa church every time na may community worship. No? At yung iba, uma-attend sila ng community worship, sabi nila hindi muna sila papasok. Habang tumatagal, unti-unti nakikita namin meron ng mga Muslim na pumapasok na sa loob ng church. So, very heartwarming. Kaya lang po meron ding heartbreaking na nangyari doon. Dahil nung nalaman po ng MI, LF na ganun nga, dumadami na yung CCD doon at lumalaki na yung CCD doon sa area na yon, ay nagkaroon ng threat, gusto nilang humingi ng pera. No, at yun yung isa din sa bad governance na nangyari doon sa Maitong dahil hindi lang pala ang CCT ang gusto nilang hingian ng pera, pati pala si Mayor hinihingian na nila ng pera. No, at dahil doon ay medyo hindi masyado nahinto yung magandang nangyayari sa Maitong. Na kapag tinan mo yung daan, sementado, biglang putol, tapos sementado na naman sa unahan. Pag putol, yun na yung mga lugar ng MI. No? Kasi hindi matuloy-tuloy yung semento doon sa lugar nila. Kasi pag meron na nagko-construct doon, hinihingian, kung magkano yung budget na hiningi doon, hinihingian nila ng porsyento. Tapos kung hindi magbibigay yung gobyerno, kapag pipigilan nila yung paggawa doon. Kaya putol ang simentado doon. So, dahil sa siguro walang programa na maayos yung government, kaya hindi ganun umuusad yung Maitong. Salamat. Salamat kayo, Sherwin. Yung mga narinig niyo po, samples lang po yan ng mga kwento. Sabi nga ni Pastor Nomer, ang kwento ay mahalaga. Dahil ang bawat kwento ninyo ay buhay. Buhay kung ano yung ginagawa sa inyo ng Panginoon. So ngayon po si Dr. Magay, yung lecture na hinihintay ninyo, wala kaming handout na binigay, so kailangan po ninyong makinig.